Kung minsan masyadong mapaglaro ang ating mga nakikita sa paligid, hindi natin malaman kung ang totoo o hindi. Kung minsan dahil lamang sa pagod o isa lamang sa malikot na imahinasyon sa ating isipan. Bilang isang pintor na tulad ko, normal na sa akin na tumingin ng mga bagay sa aking paligid gamit ang aking imahinasyon. Lagi lang ako sa studio ko, magdamag na gumagawa ng bagong obra. Isang umagang iyon, habang umiinom ako ng kalpeng almusal bago bumalik sa kwarto, biglang nagring ang phone ko. Si Sunshine, ang extrovert kong girlfriend, may complete opposite ko dahil introvert ako. Nag-aalangan akong sagutin pero napilitan akong sagutin na rin kasi nakasampung miss call ba naman siya sa phone ko. Shy, nickname na kapaligtaran ng ugali niya. Pasensya na dahil kagigising ko lang at, "My dear, good morning," putol nito sa kabilang linya. "Oh, morning," sabi ko. "Kumusta, anong meron ngayon?" "Grabe naman. Nagising ba kita? Sorry naman. Pero dediretsuhin ko na ang matagal ko na tong pinaplano. Surprise. Gusto kong mag-travel tayo." Ani niya. "My dear, andyan ka pa ba?" "Ha? Travel? Ba't parang biglaan yata?" "Don't worry dahil pinaghandaan ko naman lahat. Ito, isa pa, it's all my treat. What do you say?" "Please, teka, saan bang lugar mo ko balak dalhin? Anong destinasyon ba?" "Maganda kasi lumabas ka sa kuweba mo paminsan-minsan, kaya naisip ko naman na makaka-challenge na puntahan." "Ano ba yun?" "Mag-ghost hunting tayo." "Magandang ideya yan." "Este, what? Ghost hunting?" "Yes, my dear." Hindi na ako nakatanggi dahil sa guilty ako. One time na na-miss ko yung anniversary namin last year, kaya pumayag na rin ako sa travel trip niya. Isa pa, naisip ko din once in a lifetime opportunity para makakuha ako ng idea ng horror theme sa next art project ko. Honestly, kahit na malakas ang imagination ko, hindi na nawawala sa realidad ang pag-iisip ko. And also, I know na hindi totoo ang mga multo. Iniisip ko na makikisali ako sa trip niya dahil sa horror idea team ambience ng lugar. Samantalang siya ay sobrang excited na sa isip na to at talagang pinaghandaan niya lahat ang mga ito. At dumating na din ang araw na aalis na kami papunta sa nasabing haunted building. Sumakay kami sa eroplano tapos ilang oras na biyahe na commute hanggang sa nakarating kami. Inabot din kami sakto ng gabi. Nang nasa tapat kami ng gate ng abandonadong building, nakalagay sa gate ng plaka ng aming sign na nagsasabing no trespassing. Pinuksan namin ang mga flashlight at camcord. "Oh, spooky. Tara, tayong ibang bukas na daanan pala dito." Ani Sunshine. Optimistic as always. Hindi naman tayo magtatagal, my dear. Tapang explore lang naman to. Or mala natin may makuha tayo sa kami. Hehehe, panakot niya. Mukhang dapat yung multong matakot sa'yo, ani ko, dahil nabubulabog mo sila. What do you mean? Wala. Tumatawa ka ba? Hindi, seryoso ako. Nakakita kami ng butas na part ng gitna. Tila may mga nagtangkang pumasok din dito, kaya dumaan din kami dito. At sa isang bukas na bintana na basag, lumusot kami papasok. Inalayan ko sila sa pagpasok at nang tuluyan ng namin ang ilaw ng bawat paligid. Maraming sulat na graffiti sa bawat dingding na marahil galing ito sa mga drug addict na tumatambay, maaaring mga pulubi. And there is mga nagkalat na medical equipments, machinery at utensils. Abandoned mental hospital, biglang sabi ni Sunshine habang tinuto ko yung cam sa kanya habang naglalakad kami sa isang hallway at kukwento siya ng history nito. Hindi ko pinakinggan masyado ang mga lore ng history tungkol sa building na sinabi niya dahil mas alerto ako sa paligid. Hindi sa multo na maaaring may tao pang ibang naninirahan sa building na to na hindi ko sinabi sa kanya dahil ayaw ko siyang maging panik sa pagkabahala. Dahil para sa akin mas nakakatakot pa yung mga adik o mga taong maaaring manakit sa amin anytime. Kaya palingon-lingon ako sa paligid. Dalawang kambal building ang aming napuntahan, ngunit sa isang building pa lang ang kalahating nalibot namin. Kaya hanggang tanaw lang namin ang kabilang building. Kinukulit ako ng GF ko na mag-explore sa kabilang building, ngunit nagpumilit ako na delikado na magpatuloy pa. Mabuti nilang pumayag siya na hanggang dito lang ang pag-explore namin at hindi na tumuloy sa kabilang building.
Sa ilang oras na paglibot namin, wala naman kaming nadiskobring kakaiba, kaya nag-decide na kami na bumalik pa uwi. Pero sa kasamaang palad, nangyari ang hindi inaasahan na nagsilbing banungot sa aming karanasan. Natigilan ako na nakita ng gilid ng mata ko ang isang bahagyang nakabukas na pinto ng isang kwarto. Tila parang may tao sa loob na nakaupo patalikod sa akin. Nang binuksan ko, wala naman tao sa loob. Pumasok pa rin ako. Napansin din na ito lang bukod tanging kwarto na kompleto pa ang mga gamit. Saka, sa loob kahit na makalat. May kama, bintana at may kortina. Sumunod yung jape ko sa akin sa likuran ko na may pagtataka sa kanyang muka. Namamalit mataba ko. I swear may nakita akong tao dito kanina. Ani ng isip ko. May problema ba, dear? Daka si Sunshine. Habang lumapit ako papunta sa bintana, natanaw ko ang labas nito at kita ko din ang kabilang bintana sa katapat na building sa labas. Sa di kalayuan, nakita ko katapat na bintana. Napansin ko habang pinagmamasdang mabuti, nakikita ko tila may imahe ng tao sa kabilang building, nakatayo lang ito. Patalikod mula sa amin. Sa una iniisip ko na baka manikin lang ito, pero napansin ko habang matagal kong pinagmamasdan sila, parang unti-unti itong gumagalaw na tila parang robot. Habang paalis ito sa aking paningin, kasunod nun biglang panlamig ng aking pakiramdam. At bigla akong nasagi ng kortina sa tabi ko na nagsisilbing hadlang sa aking paningin. Pero nang hawiin ko, andun pa rin yung imahe, ngunit hindi naman gumagalaw. Nakatayo pa rin ito sa bintana. Kasunod nun, tinanong ko ang Jeff ko. Sunshine, nakita mo yun sa kabilang building? Ha? Anong meron? Tingin din siya sa bintana. Sa katapat lang na bintana, yung parang may tao doon. Turo ko. Saan? Wala naman akong nakikitang tao. Paliwanag ni Sunshine. Isa pa yung imahe na nakikita mo nga. Sa kabila, manikin lang yun. Ano ka ba? Ah, ha ha ha. Parang namamalikmata lang siguro ako. Sabi ko, pasensya na, tara na, uwi na nga tayo. At nang nakalabas na nga kami ng ligtas sa building na iyon, nakahinga na ako ng maluwag. So anong masasabi mo sa tour natin? Ha ha ha, and Sunshine. Kakaibang experience, di ba? Oo, grabing extreme nga. Dahil dyan, hindi pa rin maalis sa utak ko ang nangyari kanina. Inaatake lang ako ng pergadilya. Malikin nga lang yun. Sabi ko na may pipilit na tao. At lalo na dun sa isang kwarto. Yung kanina lang, yung sa kwarto, na yun lang sa bintana, na may dagdag pa. Natigilan saglit si Sunshine. Ano bang sinasabi mo? Ha, bakit? Wala naman talagang mga